Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Sabi po dyan sa 2 Corinthians 5:17, "Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, and all things are become new." So, nais ko pong magbigay po ng konting mensahe patungkol po sa true identity in Christ. So, meron pong 3 talata na nais ko pong basahin na nagsasabi kung ano po tayo at kung sino po tayo pagdating sa Panginoon. So, ito po yung unang talata. In 2 Corinthians 5:17, sabi po dito na tayo po ay we are a new persons. Kaya kung ang sino man ay na kay Kristo na, siya'y bago ng nilalang. Ang lahat ng bagay ay nagsilipas na. Narito, sila ay pawang naging mga bago. Kaya ito po yung identity natin nung tinanggap natin si Kristo. Tayo po ay binago na ng Panginoon. New persons, kumbaga po. Tayo po yung mga taong hindi na po taga-sanlibutan, mga taga-langit na. Binago ng Diyos ang mga puso. Mayroong direction ng buhay. Totoong naglilingkod sa Diyos. Totoong nagsasakripisyo sa Panginoon. Sumasamba sa Espiritu at sa katotohanan. So bilang mga new persons, bilang mga binago ni Kristo, makita po sa buhay natin, makita po sa ating mga sarili ang isang liwanag, ang magandang patotoo na binago ng Panginoon sa buhay natin. Na kung ikaw ay dating naninigarilyo, kung sino ka man, kung ikaw ay masama ang ugali, kung ikaw ay hindi maganda ang iyong background, pero dahil ikaw ay binago na ni Kristo, naging maganda na ang buhay mo, naging maayos na ang patotoo mo, at naging maayos na higit sa lahat ang direction ng buhay mo. Yan po ang binago ng Diyos. Yan po ang sinasabi dito sa 2 Corinthians 5:17. All things are passed away. Behold, all things are become new. Marami pong pwedeng baguhin ang Diyos sa buhay mo pag si Kristo ay nasa buhay mo. At yan po ang ating totoong identity. Number 1, we are a new persons. Number 2, we are made right with God. Sabi po sa 2 Corinthians 5:21 ng Diyos, made the righteousness of God. So sabi diyan, napakaganda po na tayo po ay ginawang matuwid mula sa baluktot na buhay. Itinuwid ang buhay natin. Yung buhay na hindi matuwid, binago ng Diyos. Binigyan tayo ng magandang buhay. Itinuwid niya ang ating puso. Itinuwid niya ang ating isip. Itinuwid niya ang patutunguhan ng ating buhay. Itinuwid ng Diyos ang ating mga sarili. We are made right with God. Tayo'y ginawa niyang matuwid pagdating sa harapan ng Diyos. Kaya tayo mga Kristiyano, dapat hindi tayo hirap sa paglilingkod. Bakit? Dahil napaka-pribilehiyo bilang mga Kristiyano na tayo naglilingkod dahil tayo'y binago ng Diyos, tayo'y ginawang matuwid ng Diyos sa kanyang harapan. At salamat sa Panginoon dahil yung buhay na kung saan ay wala kay Kristo, kung tayo'y nakakilala, hindi lamang tayo binago ng Diyos, kundi tayo ay ginawa niyang matuwid. At yan po ang ating identity pagdating kay Kristo. We are made right with God. And the last, in 1 Corinthians chapter 1, verse number 2, sabi dyan, unto the church of God, which is Corinth, to them that
sanctified in Christ Jesus, called to be saints, with all in every peace upon name of the Lord Jesus Christ, the Lord, both there and ours. So, napakaganda pong sinabi dyan, mga kapatid. So, hindi lang po we are made by right with God, but also we are sanctified in Jesus Christ. Tayo po ay kanyang pinaging banal. Kaya ang isang Kristiyano hindi nabubuhay sa sanlibutan. Ang isang Kristiyano ay hindi na namumuhay sa mga bagay na hindi sa Diyos, kundi ang kanyang isip, kundi ang kanyang puso, dahil ang Diyos ay nasa kanyang puso at mayroon siyang kabanalan. Ang kanyang buhay ay lumalakad ng maayos sa harapan ng Panginoon. Sabi nga ng Bible sa Colossians 3:1 hanggang 3, set your affection things above, not on the earth. Sabi doon, mga kapatid, kaya napakahalaga na ang buhay ng isang mananampalataya ay laging nakatingin, lagi ang kanyang isip at puso sa kabanalan ng Panginoon. Laging nakatingin ang kanyang isip at ang kanyang puso sa mga ginawa ng Panginoon sa kanyang buhay. Kaya salamat sa Panginoon dahil yung kabanalan ng Panginoon kailanman, ang sabi ng Biblia, ito'y hindi na ito mawawala kundi habang tayo'y nabubuhay dahil si Kristo ay tinanggap natin sa puso natin bilang tagapagligtas. Yung kanyang kabanalan ay ibinigay sa atin at yung kanyang katwiran ay ibinigay sa atin at tayo'y binago ng Panginoon. Manalangin po tayo. Panginoon, pagpalain niyo po ang mensaheng ito, Lord. Bless niyo po ito sa amin. Kayo pong mauna, yung pong identity namin, Lord, ay makita ng maraming mga tao. Salamat po, Ama. Ito po'y aming dalangin. In Jesus' name we pray. Amen.